Sama-sama tayong magiging karakli. Mahigit 2 linggo bago ang Fire Prevention Month, malaking sunog ang sumiklab sa isang bodega sa Malanday, Marikina. Isang sibilyan ang nagtamo ng first-degree burn sa insidente. Saksi, si Rafi Tima. Wala pang isang oras mula nang i-report sa mga bumbero ang sunog. Ganito nakalaki ang apoy sa warehouse na ito sa Marikina kaninang tanghali. Sa lakas, lumalagpas na ang tila bola ng apoy sa mataas na bakod ng warehouse. Kaya naman mula sa first alarm ng 11:20 ng umaga, mabilis itong inakyat sa third alarm bago mag-alas 12 ng tanghali para mas maraming bumbero ang rumisponde. Yung materials po na nasusunog ngayon, puro medyo mahirap pagkulayin kasi mga pintura, kandila, mga plastic, at saka may mga kahoy din na hindi naman kukunti, malaking volume yung nakaimba kaya ang hirap din talagang maupula. Mula sa himpapawid, kitang nag-collapse na ang bubong ng isa sa mga warehouse habang patuloy ang pagbuga nito ng makapal na usok. Isang warehouse nung pinagsimula nung sunog, pero hindi pa nila alam kung ano talaga ang dahilan at saka nagkalat na sa mga iba't ibang gusali, mga warehouse. Makakatabi po yung warehouse, para maraming building na puro warehouse. May residential area sa paligid ng warehouse compound, pero dahil mataas ang bakod at may buffer zone para ito, walang nadamay na bahay. Mabuti yung apoy, yung usok, yung hangin, papunta ron sa kabila, hindi papunta sa amin. Dahil yung usok talagang kumalat na. Napakalakas ng usok. Ligtas naman daw ang humigit kumulang 50 empleyado na nasa warehouse nang mangyari ang sunog. Pero ayon sa BFP, may isang sibilyan na nagtamo ng first-degree burn at agad isinugod sa ospital. Aabot daw sa 8,000 square meters o halos 1 hektarya ang lawak ng warehouse space na nadamay sa sunog. Idineklarang fire under control ang sunog bago mag-alas 5 ng hapon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi. Arestado ang staff na isang campsite sa Tanay Rizal matapos niya suntukin ang isa sa mga camper na nagsisisigaw sa bundok. Ayon naman sa camper, humuhugot lang siya dahil broken-hearted umano. Saksi, si Oscar Oida. Basad! Uy! Kailangan. Nauwi sa konfrontasyon ang camping ng isang grupo sa Tanay Rizal nitong Lunes. Hindi, mali. Mano pong mali? Nagmumura kayo. Sinita ng lalaking staff ng campsite ang pagmumura umano ng 32 anyos na si Don. Sino mo binumura ko? Sino ba mamamura nito? Ay, yung bundok. Tiraulo ka. Hoy kuya, ba't nananakit kayo? Sa sobrang sama ng loob, sinugod ni Don ang lalaki. Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Sige! Sige! Sige kuya! Malaki pinayanan ka ba? Bundok mo ako! O sige! Malaki pinayanan ko dito! Bakit malaki pinayanan? Bakit yung malaki bundok? Sabi ko, ba't mo ako sinaktan? Nagbayad ako dito, nagbayad kami dito. Guest nyo kami dito, ba't nananakit ka? Sumusuntok po ako, pero hindi naman po namatami suntok kasi nasasalan niyo naman po. Nung araw ding yon, inaresto ang nasabing staff na nahaharap sa reklamong slight physical injury. Tumanggi siya magbigay ng pahayag nung makaharap namin sa presinto kanina. Pero sa paliwanag niya sa mga pulis, umagang-umaga yun, mga 6, more or less 6 a.m. ng umaga. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite na parang ayaw niya na maisturbo. Pero bakit nga ba nagsisigaw si Don sa bundok? Sabi ni Don, broken-hearted kasi siya at naglalabas ng sama ng loob. Nagsisigaw po ako, sabi ko, sakit-sakit. Ba't ginawa niyo sa akin to ganyan-ganyan? Which is yung mundok po talaga yung minumura ko. Broken-hearted po kasi talaga ako. May boyfriend po ako. Tapos stress din po ako sa buhay. Daming problema, daming iniisip. Kaya po, nung nagsisigaw ko po yung problema ko doon. Ang pamunuan ng campsite, humingi ng pangunawa at paumanhin. Hindi raw ganito ang iba nilang tauhan. Tiniyak din nilang di na ito mauulit. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Sa ilalim sa preliminary investigation ng DOJ,
Si Vice President Sara Duterte dahil sa mareklamong inciting to sedition at grave threat na inahain laban sa kanya ng NBI. Ayon naman sa pangalawang Pangulo, inaasahan na niya ang paghahain ng reklamo. Saksi si John Consulta. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Halos 3 buwan matapos bitawan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag na ito sa isang virtual press conference, naghain na ng reklamo ang National Bureau of Investigation. Ang inihain nila sa DOJ, inciting to sedition at grave threats. Naniniwala kami na sapat ang aming mga ebidensyang inilatag. Nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. Tinangkaraw ng NBI na hanapin ng umano'y taong tinukoy ng bise na kinausap niya pero di nila ito natuntun. 2 beses inibitahan ng NBI si Vice President Duterte para magbigay ng pahayag pero di ito sumipot. Kami ay political, straightforward. Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Yun, yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pag-weigh ng evidence. Kamakailan, sinabi ng bise na wala siyang binibitawang assassination threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng DOJ na natanggap nila ang inihaing reklamo ng NBI. Sasailalim ito sa preliminary investigation ng National Prosecution Service. Sabi ni Vice President Duterte, inaasahan na niya ito. Ayon sa DOJ, sa krimeng grave threat, sinabi na noon ng Korte Suprema na ang mahalaga ay ang intensyon sa likod ng pahayag. Kahit hindi raw natatakot ang pinagbantaan, ang importante ay sinabi ang pahayag ng may intensyong manakot. Sa krimen namang inciting to sedition, sinabi rin ng Korte Suprema na hindi saklaw ng proteksyon sa free speech ang mga pahayag na nanghihikayat ng karahasan o rebelyon. Hindi rin daw kailangang aktwal na mangyari ang karahasan basta't matukoy na ginawa ang pahayag ng may intensyong manghikayat ng gulo. Ang mga pamantayang ito raw ang pag-aaralan ng mga prosecutor batay sa ebidensyang inihain. Kung kasuhan man ng DOJ ang bise, walang nakikitang epekto si Senate President Jesus Escudero sa impeachment. Pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Dinadraft ngayon ng Senado kung ano ang magiging bagong impeachment rules. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, ang balak ngayon, patapusin muna ng Senado ang eleksyon sa May 12 at ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa July 21. Mahigit 5 buwan pa bago ang SONA. Kaya sabi ni retired Supreme Court Associate Justice at Constitution Framer Adolf Ascuna, baka may dumulog sa Korte Suprema na baliwalain ang pagpapa-impeach ng 19th Congress sa bise. The Supreme Court might say it's too late because you need a new complaint because there's a new House of Representatives and therefore it's subject to the 1-year rule that you cannot file more than one impeachment case. Hindi naman daw ito mangyayari, depende sa aksyon ng Senado na tatayong impeachment court. Unless the tribunal has already acquired jurisdiction, because jurisdiction once acquired is not law. Sabi naman ni Escudero, may jurisdiction na ang Senado. Meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, napag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, 2 tulog na lang, Valentine's Day na. Pero ayon po sa isang survey, record low o pinakamababa sa loob ng 2 dekada ang porsyento ng mga sinurvey na nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang love life. Pinusuhan po yan sa Barangay Saksi Online ni Mark Salazar. Biro ng iba may 3 raw na relationship status. Single, taken, at taken for granted. Si Ivo may karir na, may masayang love life pa. Give and take lang.
ayun, unawaan para walang away masyado. At kung may away man, Ayusin din. sa mga sinurvey ng SWS o Social Weather Stations nitong December 2024, 46% ang nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Pinakakokonti raw sa nakalipas na 2 dekada. Nagiging trend din naman ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan yung kada individual nagiging career-oriented muna. 36% ang nagsabing pwede pa silang maging mas masaya sa love life at wala raw love life ang 18% sa mga sinurvey. Tinanong namin ng mga kapuso online, masaya ba ang inyong love life? Ang isang netizen, nasa road to 11 years na raw kasama ang partner na pogi, masipag at marespeto, habang ang isa pa ikinasal na sa kanyang first girlfriend. May nagsabi namang sa una lang daw masaya, may nagsisisi na raw, at may isang super stressed. Sabi ng iba pa, mas masaya raw kung maraming pera at pag bumaba ang presyo ng bigas. Ang ibang netizens, masaya kahit walang love life. Sabi ng isa, more on self-love. Si Jessie kahit iniinda ang usok, init at pagod sa trabaho bilang street sweeper, nagagawang asikasuhin daw ang mga anak at asawang may sakit. Ang paraan niya para ipakita ang pagmamahal, pasok sa acts of service, isa sa 5 love languages base sa konsepto ng American author na si Gary Chapman. Sa survey ng SWS, pinakamarami o 67% ng mga Pilipino ang nagpaparamdam ng acts of service o yung paglilingkod o serbisyo. Hindi nakatakataka ayon sa isang sociologist dahil dati nang pinupuri ang Pilipinong marunong manilbihan. Kasi before, may ligawan session doon itatawag paninilbihan kung saan yung lalaki magiging present sa family, tumutulong siya kasi nakikita yung kung anong ugali mo, kung gaano ka ka-patient, kung tutunay ba talagang pagmamahal. Tig 51% naman ang mga nagpapahayag ng pagmamahal o papuri o words of affirmation at yung mga nagbibigay ng oras o quality time. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. 33% ng mga Pilipino ang idinadaan ng pagmamahal sa regalo. Bibigyan ng regalo, minsan. Pag may kayang budget. Siguro, grocery. Mas importante kasi yun kaysa sa bulaklak. Para po mas practical kaysa po bulaklak. Mas makakain po ng pamilya, mas kailangan po ng pamilya ang bigas, ulam. Pinakamababa naman o 29% ng mga Pilipino ang touchy. Halimbawa, ma-holding hands, maakbay, yakap o halik at iba pa. Hindi yung masyadong PDA, masyadong ganyan. May paggalang kasi tayo, marunong yan tumingin ng nasa paligid niya. Marunong yan tumingin ng nararamdaman ng ibang tao. Hawakan yung kamay nung girl or nung guy. Teka muna, baka naiilang siya, baka hindi niya gusto. So, medyo magaan tayo pagdating sa physical touch. Wala naman talagang iisang formula para sa isang happy love life kasi magkakaiba naman talaga tayo ng love language. Tapos magkakaiba pa yung mga taong tatanggap nito. Para naman sa mga singles ngayong Valentine's Day, muling patunayan na pwede ang happy love life kahit walang kapares. Lalo na kung tagumpay ka naman sa self-love, di ba? Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinadalhan na abiso ng COMELEC ang ilang kandidatong lumabag umano sa mga regulasyon kaugnay sa campaign materials. At nakabantay rin ng COMELEC sa mga nag-aalok umano na imanipula ang mga balota gamit ang invisible ink. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Matapos pagbabaklasin ang kanilang campaign materials na mali ang sukat, wala sa tamang lugar at hindi biodegradable, sinimula ng padala ng COMELEC ng notice ang mga lumabag sa kanilang regulasyon. Kasama sa kanila, mga senatorial candidates na hindi pinangalanan. Mga 5 po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay nakita namin na initially mga violators. Tigil muna sa pagbabaklas ang COMELEC pero aabisuhan ang mga kandidato na meron silang 3 araw para magbaklas kung ayaw nilang maharap sa election offense o disqualification.
Binalaan din ang mga tumatakbo sa eleksyon laban sa sindikatong nagsasabing kayang magpapanalo ng kandidato. May naaresto ng 3 nag-alok umano ng ganitong serbisyo kapalit ng 90 million pesos. Sabi ng COMELEC, may nag-aalok pang mamanipulahin ng balota gamit ang umunoy invisible ink. Hindi yan totoo ayon sa COMELEC. Madami pa po yan. May mga finoward nga po kong picture sa National Bureau of Investigation. At meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Ayon sa COMELEC, maayos naman daw ang pagsisimula ng eleksyon sa buong bansa kahapon. Ganyan din ang naging obserbasyon ng PNP. Nanumpa naman ngayong araw ang bagong talagang COMELEC Commissioner na si Attorney Noli Pipo, dating COMELEC Ilocos Region Director. Kasama na si Pipo sa unbanked session ng COMELEC kanina, pati ang bagong appoint din na si Attorney Dorina Tagaro Kasingal. Pwede na silang magsilbi habang hindi nakasesyon ng Kongreso, pero dadaan pa rin kalaunan sa Commission on Appointments kapag may sesyon na. 5 na sa 7 COMELEC commissioners ang appointee ni Marcos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Abot binti ang baha sa ilang bahagi ng Kasiguran, Aurora, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa Aurora. Umiiral din sa bansa ang Amihan, Easterlies at Intertropical Convergence Zone. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas na umaga ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas, pati na ang malaking bahagi ng Mindanao. Mas malawak na ang pag-ulan sa hapon kabilang sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol. Sa Metro Manila may tsansa rin ng ulan sa hapon at gabi. At ayon din sa Pag-asa, patuloy na lumalayo sa bansa ang low pressure area na namuo kahapon malapit sa Pilipinas. Lumiit na rin ang posibilidad nitong maging bagyo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. 179 million pesos ang inalaang pondo ng Japan sa proyektong makatutulong para mapalakas ang internet connection sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Saksi si JP Soriano. Sa malalayo at liblib na bahagi ng Pilipinas, mahina o madalas walang cellphone signal. Kaya matagal lang pinagsisikapan ng University of the Philippines, Department of Information and Communications Technology o DICT na ma-develop ang Open RAN o Open Radio Access Network, isang sistema na magpapababa sa presyo ng telecommunication services, magpapabilis ng internet speed, at makapagbibigay ng internet connection sa malalayong probinsya para pondohan ang pag-aaral at pagbili ng bagong gamit. Nagbigay ang Japan ng 444 million yen o 179 million pesos. Enhancing the competitiveness between the various providers of the services and lowering the costs of the networks, and which will also encourage the creativity among the service providers. Dati na rin sinabi ng Amerika na suportado rin nila ang proyekto. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, marami mang ipinatutupad na bagong polisiya si US President Donald Trump. Naniniwala ang Pilipinas na patuloy na susuportahan ng Amerika ang military at maritime defense security ng Pilipinas. And I hope to meet Secretary Rubio this week in the Munich Security Conference where we can further discuss our cooperation. I think we also note the meeting of the Prime Minister of Japan with President Trump, where they, in their statement, also reaffirmed the cooperation ongoing now in our region. Nais din daw klaruhin ng gobyerno ng Pilipinas kung ano-anong programa ang apektado ng aid freeze mula sa US aid program ng Amerika. It's always been an important area, form of assistance, but of course it's the US sovereign right to decide how to undertake their programs. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nag-ala fountain ang pagbuga ng lava ng Bulkang Kilauea sa Hawaii sa Amerika na umabot sa taas na 100 metro. Ika-siyam na pagputok ito ng bulkan mula na mag-alboroto ito noong Disyembre ng 2024. Sa Italy naman, naghalong apoy at yelo sa pagputok ng Mount Etna, ang pinakamataas na bulkan sa buong Europa.
Ayon sa mga volcanologists, subterminal eruption ang nangyari dahil hindi main crater ang nagbuga ng lava. At dito naman sa Pilipinas, pasado alas 8 ngayong gabi, nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal na tumagal ng 3 minuto. Naka-alert level 1 pa rin ang bulkan. Binigyang parangal ang 4 na kapuso executive at personality sa Grand Journalism Awards ng Manila Overseas Press Club. Iginawad ang pagkilalang Lifetime Achievement in TV and Journalism kay GMA Network Chairman and Advisor Attorney Felipe L. Gozon. Hinirang naman na Journalist of the Year si Jessica Soho na 40 taon nang nagseserbisyo bilang mamamahayag. At kinilala bilang Television Reporter of the Year ang GMA Integrated News Anchor at Reporter na si Rafi Tima. Kinilala namang Radio Broadcaster of the Year ang Superradyo DZWB Anchor na si Melo Del Prado. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number two, the MOPC, as the first and oldest press club in the Philippines, enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. And last, the 12 awardees tonight, 4 of whom are from GMA Network, are the best among the best, myself excluded, in the field of journalism in the Philippines today. Magiging Jen Daes ba ang baby ni Megan Yang at Mikael Daes? Tila po nagkaroon ng brainstorming session ang mag-asawa para sa magiging pangalan ng kanilang baby boy. Buhay na buhay ang fangirl heart ni Megan na iminungkahi ang mga pangalan ni Jin ng BTS at Hoshi na 17. Inspired by basketball players naman ang mga suhestyon ni Mikael gaya na Jordan Clarkson, Russell Westbrook at Giannis Antetokounmpo. Pero tila nagwagi ang huling suggestion ni Megan. Pinaglilihian ko to. As in, nanggigigil talaga ako sa kanya. Mikael Jr.! Si Junior! Junior! Okay, game. That's the name. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.